Kaya pagyamanan tayo kung nakasama natin ngayon si Sister Janet. Amen. Parang paano naman kakapsat ni Apo. Parang kawin. Kakapsat. Nakausap namin siya nung mga nakaraang araw na nagtatanong kung pwede pa siyang mag-attend dito sa church natin. Sabi naman po namin ay pwede. Dahil open naman po ito. Kung gaano po kaluwang yung pintuan na pinasukan po natin, mas maluwang po yung puso ng Diyos na tatanggap po sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen. Sabi niya po, ang problema niya, yung language po na baka hindi niya maintindihan. Pero sabi naman po niya na baka hindi niya po maintindihan, pero naniniwala po ako kahit magkakaiba po tayo ng lengguwahe. Kung ang Diyos po yung humipo sa ating puso, siya po magbubukas ng ating pong kaunawang espiritual. Amen? Kaya, tinatry po namin magsalita ng Tagalog kahit hindi gaano sanay, pero sa tulong naman po ng Panginoon ay mauunawan po natin ito. Si Tatay Latang kakapsat ni Ilocano, wala sa ang Tagalog, kapag basta mix para lahat naman po tayo ay kinabang sa ating pong pag-aaral sa umaga pong ito. Amen? Minsan tayo man kakapsat. Talyawan din kita kabay ito, nag-isiman tayo ka. Amen. Nagpaspas ini aldaw. Ang tatay man ay kakapsat ini August. Kaano lang kakapsat ini nagsumaga, ini naglapas nga bulan. Yung biblical naman po na talaga pong ganyan yung panahon natin napakabilis. Ay hindi natin namamalayan yung buhay natin, paikli ng paikli, yan po. Na kung hindi po natin yan bibigyan ng panahon at oras, tayo po yung lugi. Dahil alam po natin, mga kapatid, na iti kapapaggan, itibiyag tayo. Dahil maitid tayo ni Diyos, itibiyag tayo. Dahil ka rin. Gantay tangabanag, iti kapapaggan na arami dito itong galmay sa kanya tayo. Ang dumong tayo kakapsat, nagkararag tayo sa pangamangrupin tayo. Agyaman kami apukin kahit ikinaimbag mo. Itaglap na po sana ang kinaimbag. Amumi apo nga si Kamalan iti nang ipalubos tayo magundaway tapos nakikita kami nga tunggal may sa apo nga makaitid iti pigsa iti spiritual mi. Pagkaday iti magundaway apo idaw-dawa kami papan kami malin apo iti panangadal mi kadagdi sasaong. Buksan mo po, Panginoon, ang aming pong spiritual na pangunawa. No siya lang apo iti agpindir ka tayo bubod ko, Lord, awan iti maarangitan. Awan iti mabalik ko tanarbog kay nakapoy ang apo. Nung tinaw-dawan ko kayo ka, pakawalan na dalusan ng apo at nung maikarinak nagtakdermanin ka tayo tinugundaway. Numan pa'y apo narubog kay nakapoy na kumamali ng kapoy iti panangusar mo iti bibig ko. Kay palawag manindag iti sasaon. Kaya siga ka di kumaapoy iti makita dagiti nakakapsat. Tapos kastaw apo dagiti sasaon ket may panayag kalay iti aldaw. Kaya tilaw-dawag ni apo ti Espiritu Santo ka di iti agtaal ni itong galmay sa kada kami. Tapno anyaman apo mabanag kami nga adalan. Ket may pasagubsir ken maawatan mi daytoy. Dahil ibunga na dahil kada kami ako pagpigsaan at ikararuangan. Kaya nung yaman ako dahil mabalik ang aramid din yung ikabusong itinagan na Jesus. Pagsyado may itinagan na Jesus. Awan iti lugar na dahil yung aramid mi. Kaya kumit mi, italot mi ka nga dahil yung arugina. Di gana itilipas na ako. Sikan itinag. Nanguna kada kami. Sikan ako itinang ibaligi. Ipulang mi ka. Iti ka nga atuan ako nga panagyaman mi itinagan na Jesus. Kung natin kakapsat iti. Amen. Iti kaya kung kakapsat na i-share itong galway sa kanya tayo. Kada ito nga bulan kakapsat iti August. Kitang tayo kakapsat i-screen tayo. Why do we need God? Bakit po natin kinakailangan ng Diyos? Kung tayo po ang tatanungin, bakit po kinakailangan natin ng Diyos? Ano nga ba nagkakapsat iti mabalik tayo nga may answer dita? Amen ba din? But amin tayo dito
No apay nga kasapulan tayo Diyos, may pangpanag ng itibiyag tayo. Amen? May pangpanag ng itibiyag tayo, may higit nga kasapulan tayo itibiyag, Diyos. Amen? Amen nga kapsat. Tayo itibiyag ni tao sa buhay po ng tao, mga kapatid. Nakag-ato dagiti banag nga ipagpagarog na mahalaga. Nakag-ato dagiti banag nga ipagpagarog na kapsat nga kapatid. Amen kadi. Kayamanan, amen, profesyon, kinapapular, lahat po ng mga bagay na yan, mga kapatid, tinuturing ng tao na pinakamahalaga. Pero alam niyo po, may higit pong mahalaga kaysa po sa mga bagay na yan. Sino po yan? Yung Diyos. Amo yung kakapsat, dahil ito'y itibanag nga nakatikawan iti nakadado nga tao. Amen? Kaya oray tayo bagatay kakapsat ng Kristiyano, iti may sa minsan kasangsangon iti tao kakapsat, dahil itibanag nga sa secondary lang iti diyan. Punto ka din dahil ito kakapsat, punto saan? Mas iturturing ken sapsapulin iti tao, dahil itibanag kakapsat nga secondary lang iti diyan. Maliplipagan da kakapsat da kapapatgan iti biyag iti may nga tao. Isuday tayo iti Diyos. Nabisi iti tao kakapsat nga mangbiro. Dagiti banag nga mabalin na nga magukudan iti lubog. Amen kadi. Nabisi iti tao kakapsat nga mangsapon dagiti tatarigagayan iti tao nga magukudan. Yung maliplipatan iti tao kakapsat, dahil kapapatgan, iti biyag tayo. Punto ka din na iti kakapsat. Bisi iti tao nga mangsapol iti profesyon, iti kinapapular, kinabaknan kakapsat. Yung dahil ibanag na mangmangtid kadagita maliplipatan iti tao. Punto ka din na ito eh. Kaya may naririnig tayo mga kapatid na mas nabisi po ang mga tao sa paghahanap sa mga nilikha kaysa sa lumikha. Mas nabisi iti tao kakapsat na mangbirok dahil iti creation iti Diyos kaysa kada iti creator. Nung ipalagip ko iti tunggal may sa kanya tayo kakapsat, anya iti mas napakpatid ka din. Kadagiti banag na magunudan, no adyan nang tagkirin ko, kanya tayo kakapsat kadagita nga banag. Minsan hanga mapanunod kakapsat tayo iti tao, amen kadi. Hanga minsan mapanunod iti tao tayo nga amin nga oras minsan may papandita. Sapsapulan tayo dagiti banag nga inten iti apo, ipaay iti apo, yung dagiti mismo nga nang ipaay kadagita hanga minsan masapon iti tao. Tayo mas iturturing minsan hindi tao kakapsat nga napatid daging ibanag na mabundan iti rabong tinubo. Hanggang ngay pagbagang kakapsat, hindi ko po sinasabi na yung mga bagay na binigay ng Diyos ay hindi po mahalaga. Mahalaga po yan, pero hindi po yan yung priority po sa ating buhay. Sino po dapat ang ating priority sa buhay? Siya po ang Diyos. Kasi kahit po makaptan po natin yung mga bagay na inaasam po natin, mga pangarap po natin, mga profession po natin, yung mga bagay na gustong-gusto po natin makaptan. Kung ang Diyos naman po ay malayo po sa atin, useless po ang mga bagay na po yan. Amen? Kaya po napakaganda po ng ating pag-aaral ngayon eh. Why do we need God? Bakit po natin kinakailangan ng Diyos? Mahalaga po ba ang Diyos sa ating buhay? Napakahalaga po. Kasi hindi po matutumbasan, hanga matumbasan kakapsat, iti anyamang kinabaknang, anyamang mamabaling na magunudan, iti lubong kakapsat. Iti Diyos tayo. Meron nga po dyan mga kapatid, sa kabisihan, hindi po niya nakilala ang Diyos. Hanggang sa pagtanda niya, hanggang sa mamatay siya, hindi po niya nakilala ang Diyos. Bakit po? Mas nabisi po kasi ang paghahanap minsan sa mga linikha ng Diyos kaysa sa lumikha. Alam niyo po, ang napakasakit po sa buhay po, sa puso po ng Diyos. Yung ibinibigay niya po lahat sa atin araw-araw, yung mga pagpapala, yung mga blessing na binibigay po niya sa atin. Pero inaldaw-aldaw mo kakapsat na hanga mataltalyaw, hanga masapsapon iti tao iti Diyos.
Amen? Talo iti Diyos kakapsan, iti mangipaay, the best data. Pag binigyan po tayo ng Diyos ng blessing mga kapatid, hindi po yung tira-tira, binibigay po niya yung the best sa atin. Amen? Amen kakapsan? Aming nagbanag na adakan niya tayo, iti Diyos data, nung abay, nga sa pulan lang tayo titao iti Diyos. Dahil iti nagsakit nga parte iti Apo. Amen? Nagsakit nga parte iti Apo tayo nakakapsat abay, amutay na iti Diyos managimon. Naibagang na naimon iti Diyos kakapsat, katagita ba, nag-iinit na kanya tayo, iti purpose na kumamot tayo, tataknong talyawan tayo sunang. Para hanapin natin siya, yan yung purpose ng kung bakit binibigyan tayo ng buhay, kalakasan ng ating Panginoon para po 30 tayo sunang. Para hanapin natin siya. Amen? Gamitin ang sakit na pata, iti Apo ng karon, hangabirbirukan iti tao iti Diyos. Yan po yung realidad. Nabibisi po ang tao sa paghahanap ng mga lilikha. Pero yung lumikha, yung creator po, madalang pong hanapin ng tao. Punto tayo ito kakapsat. Punto ka din tayo ito kakapsat. Dahil ipag-itibanag na nakasasagin itipan iti Apo. Naman pa iti Diyos, nagsagit iti parte na kuman, nag-ipay na ipapay na iti the best na kanya tayo. Nung minsan iti tao ka na talyawan, dahil nga nangitad. Si tayo man kakapsat iti paka-ilustraran na tayo ito. Kung nagbibigay tayo ng the best sa atin, binibigyan natin yung ating mga kapwa ng the best. Pero yung iniibig lang pala nila sa atin yung binibigay. Pero yung tayong nagbibigay, hindi tayo iniibig. Ano po yung mararamdaman po natin? Di ba masasaktan po tayo? Baka ibaga tayo pa, itong maminsan ang kaitikanan po natin kakabsan. Baka itong maminsan, habang ay paayanan, dahil pinaka-the best nga itad yung kengkuanan. Kasta iti Diyos, naman po yung gapon iti kinaasi iti Diyos. Mas asyan iti tao iti Diyos. Una natin sa chapter 103, 8-10. Summarize ko kakapsan. Una natin tayo iti Diyos, manangasi na mayamay nga punto, handa kakapsan na ipapaay, tadi maitutup, kadadi mararami ng nga bason. Kasta iti kinaimbag iti Diyos kakapsan. Nung di ka anuman, halang na kataltalyawan iti tao iti Diyos. Nung apay may bagakahan na taltalyawan kakapsan. Apag kanito lang iti minsan pangsapol iti Apo nung at minsan kakapsan nagigibanag na pangsapol nagi secondary lang iti biyag. Kunang arod, iti Diyos, agur-uray nga siya anos. Uray na tayo kakapsat uray minsan, hatay nga sapsapulin ni Sunay, ipapaay na lang tayo the best para kanya tayo. Nung datay hantay minsan matalyaw, dahil nga arami din iti Apo, tayo niya iti purpose na kakapsat nila. Ano po ang purpose ng Diyos? Bakit tayo binibigyan ng buhay at kalakasan yung mga data parabor may bagbaga ng kakapsat? Roma chapter 2 verse 4. Ano pong sabi dyan? Una ng kakapsat nito lugtan tayo kakapsat iti Bible tayo. Una natin ta Roma chapter 2 verse 4. When nung laisip aya iti kinabak ng itimbag na, iti anos na, ken tinabayag apa nagitulod na, at di ka mo aya iti kinaimbag iti Diyos, iturong na ati pa ng babawi. Amo yung kakapsat, dahil nga ipapay iti Diyos, iti biyag, iti tunggal may sa kanya tayo, tatlo lang kumamatalyaw tayo iti Diyos. Nung minsan kakapsat kaputa, dahil ito iti turing tayo kasapulan iti biyag, hantay masapsapula, hantay mataltalyaw, dahil mga ipapa ay kadatay nga kinaimbag. Yung agurkuray na kasi si Apo. Dahil ay kinaimbag na tatlong kanya kakapsat, tatlong iturong na tayo, hindi pa nagbabawi. Yan di pagpagana nila kakapsat na iturong, hindi pa nagbabawi. Tatlong masapul tayo sunang, tatlong talyawan tayo sunang. Amen ka din. Nung di ka anuman kadagating at arami, di Diyos, nagrigat nga i-appreciate iti tao. Puno ka tayo di kakapsat. Nagrigat nga i-appreciate iti tao tayo ito. Nga arami ng dalanta tayo, pangsapon ka tayo, iba na kayo, ituturin ta nga mahalaga.
Yung daging mangipapa ay kadagitang kinay pagkakapsat, matagtabunan ng kadaging linikha kakapsat iti Diyos. Apa ka nga kapsat mo sa pulan tayo iti Diyos? Kadagitang abanag na ito na tinaldawal ka kanya tayo, handa ka nga mas doblin iti na kanya tayo no, sa pulan tayo sunang. Sabi po sa Matthew 6:33, hanapin mo ang kaharian ng Diyos. Amen? Hindi ko na natin yung kakapsat. Seek ye first the kingdom of God and righteousness, and all these things shall be added. Lahat po ng mga bagay na pinapangarap po natin, kahit kaya tayo mabunudan kakapsat, noong una ka sa pulan tayo ni Diyos. Handa ka din kaya na ininitid kita. Handa ka din kaya kakapsat na ipaita kita. Kaya na. Ngamit yung problema na kami hindi tao kakapsat, handa ka tayo tayo awag kita. Kurang karon, nagsakit tayo yung parte ihapon. Si kailangan niti pang ilustraran kakapsat, marik na tayo. Marik na tayo kakapsat minsan, nuhan na kayo pagpatay niti may sa nga tao, kakapsat, niya dinig na, ipapahay mo man iti amo mo, ipapahay mo man iti dabes, para kanyada, nuhan ka mo marik na kakapsat, yung sila pangipatid na kanyang, pangiyalara ka kanyang, kanya ti marik na kakapsat. Di ba masaktan ka? Kastamang ni Diyos. Iti tao, sa buhay po ng tao, mga kapatid, ibinibigay po ng Diyos yung kalayaan po natin. Malaya po tayo mamarap. Amen? Nawaya tayo kakapsat na mangkulod ka ng iba na kakayat tayo. Kaslalangan ng kakapsat na 6 days. 6 days na inted, iti Diyos kakapsat, kagsapon tayo. Aramatan tayo kakapsat tayo ito yung pangbirok tatlong mapuspusan. Matustusan kakapsat tayo yung kasapulan iti nasag tayo. Ngawin doon dumaron kakapsat yung ka 7 days. Api kasi nagligan pa yung iti tao tayo na. Ikumpara tayo mga kakapsat ni 6 days kin 1 day lang. Awang pa itig malmalong na kakapsat eh. Amen? Agtugaw tayo lang, agdingag tayo lang. Kung para ka dahil 6 days kakapsat ngayon, buhos tayo aming panawal kin oras tayo nila. Iti apo kakapsat, hanatay mo kasapsapulan, kakapsat ka dahil hantay kaya ngayon iti apo eh. Dahil hantay kaya nga kabaklan, hanatay nga sapsapulan iti Diyos iti kasdari. Iti sapsapulan lang iti Diyos kanya dahil kakapsat. Dahil lang, baitid tayo matagipart tayo. Nung minsan kakapsat, dahil hingilin iti Diyos kanya dahil 1 day. Tatlong magsamba tayo, minsan kakapsat at laladot tayo tayo nagpalakpak. Amen? Minsan kakapsat maliit tayo pa. Amen. Minsan kakapsat, antay nga pa'y nga maaraming, awang pa'y gaganay-gayan tayo nga maaraming kakapsat, no, samba tayo ni Diyos. Punto ka di tayo. Ano tayo magsapsapulan ni Diyos kakapsat, itihan tayo nga kabaulan. Hindi tayo hinahanapan ng Diyos yung hindi natin kaya. Pero bakit minsan kahit kaya natin, ayaw natin ibigay sa Diyos? Dahil tayo kinakalagdag din. Yung amoy kararami din ni Diyos, ipapain na natin tayo nga kinaimbag kanya tayo. Ang amaumuma. Una na karoon, 2 Peter chapter 3 verse 9, agur-uray suna. Nung kaano makapsan nga nga mauray na tayo, nga maitid tayo, dahil tayo mabibilungan ni Diyos, ibigay tayo. Kasapulan tayo kadi kakapsan ni Diyos. Kasapulan na tayo kadi ni Diyos. Haan, natin kasapulan ni Diabo kakapsan. Ngam kasapulan tayo ni Diyos. Ngam tayo kinaimbag, iti Diyos kanya tayo. Urehan na tayo kasapulan, urayin na tayo siya anos. Taamo na kakapsan kayo, iti papanan, iti kararwa. Nung may sakbak tayo ta. Amo na ti pagtungparan kakapsat no hang aramidin hindi apo tadi panaguray kay panaganos na tadi panang iturturot na iti tuldok iti biyag tayo kakapsat jag na nayon madusa di walang kamatayang apoy ko na iti Bible no apay mo uray na tayo iti Diyos nga siya anos apay ipapay na tayo iti Diyos iti kinaimbag tapos mahantay ko mga pandinay Katamu tayo aming kakapsat, maditay kahit ni Diyos diyan, maditay kahit nga mapan diyan. Iso ngayon, alikakan na kakapsat, iti karawatan, agupuray na siya anos, iti abot ni tunggal may sa kanya tayo.
Kantay na kumaman ka kapsat iti tangyawan tayo iti Apo. Kasapunan tayo ka kapsat iti Diyos. Kasapunan tayo kasapunan iti Apo. Tani kaanuman kakapsat. Without God, kung natin karon, we are nothing. Life without God is nothing. Then natin tatandaan tayo. Walang kwenta ang buhay kung walang Diyos. Kahit ang daamin kanyang, nabaknang ka, maturong mo amin niya kaya tayo, makantay amin niya kaya tayo kakapsat, doon iti Diyos, iti awal, iti biyag tayo, useless iti biyag. Kasapulan tayo di kakapsat iti Apo. Kasapulan tayo. So dahil nakakapsat iti subject tayo, why do we need God? Ang dalang kakapsat, dahil iti sa mamano ng surat ko dito, apay nakasapulan tayo iti Diyos. Himapuli. Apay nakasapulan tayo kakapsat iti Diyos. Bakit natin kinakailangan ang Diyos? Una, lugtan tayo kakapsat iti Bible tayo dito kawikaan. Sa mga may Bible po, bahigi po natin buksan ang natin po mga Biblia. Para po malaman po natin kung totoo po yung mga nakasulat po dito. Proverbs o Kawikaan chapter 8 verse 35. Sabi po dito sa Ilocano, ewan ko po sa Tagalog, hindi ko po kasi familiar. Tasya, sino man ang makasarap kanya, masarapan na itibiyag. Di siya, sino man nga makasarap kanya, masarakan na itibiyag. Ken, magunod ng to itiparabo ni Jehovah. Kung bakit natin kinakailangan ang Diyos, mga kapatid, in Him, we find life. Isunay di makasarakan tayo itibiyag. Saan nga katag-ibanan, kakapsat na mabalin tayo nga makugunudan, hindi mag-extend itibiyag. Hindi po dyan. Kundi, masapunan tayo, mahahanap natin yung buhay sa Diyos. Amen? At ay dito mabanag dito kakapsat nga biyag na ibagbaga na. Amen. Kumuno na kakapsat yung physical na biyag, physical life. Dahil ito hindi may sa kakapsat na masapulan tayo ni Diyos. Apay, kung bakit tayo humihinga, kung bakit tayo nakakakilos ng matiwasay, hanga kadali ka pupudan tayo. Hindi po sa ating sarili, kundi kung bakit po tayo nakakahinga, nakakakilos ng malaya, mga kapatid, dahil po yan sa Diyos. Sabi po sa Acts chapter 17, tapos may panag ng kakapsat ni pagbagang na iniangas, iniwayat ay kakapsat na agaraw, iti Diyos, hindi pa kasapunan tayo ka. Una na, iti Acts chapter 17, verse 28. Buksan tayo kakapsat, lugtan tayo. Acts 17, verse 28, kasi kakapsat, hindi ko na. Takin ko na agbiyak tayo. Sino tayo magpakin ko na iti Diyos? Takin ko na agbiyak tayo. Ken aggunay tayo. Wala na pa kita. Takin ko na agbiyak tayo. Ken aggunay tayo. Ken mataginayon iti kinatako tayo. Pagkapuan ka di kakapsat iti biyag. Iti Diyos. Takunan natin ti Job chapter 12 verse 10. Iti kararong iti tao at agad ti ima iti Diyos. Amen? 12 chapter, Job chapter 12 verse 10. At ang ikuan ng kakapsat iti amos iti amang na tao. Iso nga dapat kakapsat masarap, tatlong masarakan tayo ibiyag.
Tapos masarakan tayo kakapsat itibiyag sa pulan tayo ti Diyos. Dahil ta kakapsat iti kapapatkan apay. Hantay nga kukuha itibiyag. Tenggal tayo kating itibiyag tayo kakapsat. Haan. Hantay nga itong itibiyag. Luti kayo itibiyag kakapsat tenggal iti Diyos. Kung kadag ibanan kakapsat nga kaya tayo nga bunudan, kaya tayo kakapsat nga ragpadan, amo yung kakapsat, awan hindi kakayahan tayo kamang nag-ibiyag tayo. Kung naman tayo ito. In Matthew chapter 6 kakapsat 27, in Lucas chapter 12 verse 25, lutang tayo kakapsat tayo ta. Kuna nga dita, hantay naman, awan iti kabaulan tayo naman nayong itibiyag. Taapay, hantay nga kukuha itibiyagin. Kung nuapay nga kasapulan tayo iti Diyos, iso na lang iti makabaling nga mga extend tayo. Iso na lang iti makabaling kakapsat nga magidikta no kaano nga tayo nga alam. Kaano nga tayo kakapsat nga extend. Amen? Iti pa nagturog tayo nga iti rabi kakapsat. No apay nga, dapat agsagana ka, dapat agpray ka. Hampo mo iti kinabigatan eh. Hamoy pagpagorohan tayo na ipagpagorohan ka kapsa. Nga sisibiyag na pa ito ng bigat. Abay, nabigsanak pa rin. Nasulunad na pa rin. Malakas pa ako. Hindi po natin yan po pwedeng sabihin o garanti po yan na buhay pa tayo bukas. Bakit? Ang Diyos po yung may hawak sa ating buhay. Matthew chapter 6 verse 27, kuna na dito eh. Ngayon, asino kada kayo iti makabalin, agaputi pa nagagawa na, mabalin na nga ngayunan, isang ngasiku nga roon, iti katayag na. Mabalinan tayo kati kakapsat, uray pagate nga, at amin kanya rin, makatay amin at kanya tayo. Kakapsat hatay mo mabalin na ngayunan, iti biyag. So nga dati mga magkakapsat, sige, mangantay lang, ganun, ma-extend tayo tabiya, no hanggang nga mga matay ka. Kakapsat awan, hindi kasi siguraduhan na tayo ta. Amen? Kasi di mamang tali, ibiyag kanya tayo, Diyos. Apay may pagkakatay ni kakapsat, at damang tagilitao awan, mapakan na nga apay, biyag dalat ta. Meron yung mga tao kakapsat nga, mga pulubi, wala nang makain. Pero bakit buhay sila? Hindi sa atin ang buhay, sa Diyos po yan. Nakapantay kakapsat ni gantaran, puno sa anong pamagapit. Nakita yung kakapsat ni doon kagastawa nga, ang king-king-nipin dala-dala, pagnada ng pagna. Awan pa rin ka kakapsat na rin, matutudwan daw. Ito yung ubrang da ng kakapsat, agdaw-dawat. Kat nawang madawat na niya, panununan tayo niya, natikan kanan daw. Awang balay na kakapsat, ini tempo kakapsat na kalangis na. Dan kita tetap pagnada ng pagna. Maging kinibit na, kasiwisit na kayo magkakapsat, maging kinibit na. Kung hindi pagtaktakat na hindi kakapsat, awan mo hindi pangalalan dahil hindi taraon na eh. Agdaw-gawat na lang, ang pagpakakasi na kayo na ron. Nung hindi sa pusod ko na dyan, apay nga sibibiyag na. Datay mo datilino ay. Masipuran tayo kayo, malamin tayo, mapudutan tayo. Iso na pagnada nga pagna, lakad sila ng lakad. Awan reklamo na samantalang katatatay tayo, pero linong minsan nakareklamo doon tayo kakamsat. Ngunit puntok nito, apay nga tanga sibibiyag na. Wuntahan lang ako kung biyag, Diyos di makitigil ka dahil na. Tawuray tayo minsan kakapsat, nakatato di paspas. Ito nga pa nga, kumuyo kakapsat, i-survey. Habang daw kung kain ka ng kain, mas lalong nakahadagdagan yung sakit. Ang asyak nilang ibagay di kakapsat ang survey. So nga, dapat tigdan mo lang na ginitnam. Tapos ay pangantay nga pangan kakapsat minsan, isumad lang iti pakadadaan minsan iti physical tayo. Gamit ipuntok nito eh, antay nga po iti biyag. Kahit yung uray bagatay kakapsat na datay ni stable na biyag,
Kahit sabihin po pa natin, nakakain natin yung ating gusto, nakakabili tayo ng mga vitamina po natin, nakakabili po tayo ng mga comfort po natin sa ating physical. Kung ang Diyos po ay kukunin niya yung ating buhay, wala tayong magagawa. Amen. Kasi sabi po dito, masarakan tayong tibiyag, gapukin ko na. Kasi tanggal na tayo tabiyag eh. Tayo ni Diyos kakabsat amuna no kaano nakangalan kin kaano nakakabsat ni extend tibiyag. Sa Salmo, 1 Samuel chapter 1, chapter 2, ken 6 ko na dito, ni Jehovah mang patay kin mang biyag. May panon ng kakabsat, kaya na nga alaan din na biyag mo, kanya mga oras. Amen? Ken kaya na may extend tayo kakabsat. Doon niya pagayatan na. Hindi Diyos lang, hindi makabalik tayo kakabsat. Gusto nga, kuna na ganti, Kawikaan, 27 verse 1, nung tantay kakabsat. Proverbs 27 verse 1, hantay nga ipagpanakal. Inibiyag tayo tinubigan. Taditay ang mga kakabsat, kung yan di sumarunong mga pasama. Hindi po huwag po natin sabihin na malakas pa ako, buhay pa ako bukas. Isang marot kakabsat, tunggal kumagsaw tayo, ini kabigatan. Kung magsasalita po tayo na hindi pa po natin narating, dapat sabihin po natin loobin ng Diyos. Bakit hindi natin alam yung buhay? Sabi nga po minsan, pag nagpaplano tayo, magsiswimming tayo sa Sabado, loobin ng Diyos. Bakit? Hindi natin hawak yung ating buhay. Hindi natin alam kung buhay pa tayo sa Sabado. O kaya sabihin pa natin, buhay pa tayo mamaya. Dahil hawak ng Diyos yan. Ganyan po yung ginawa doon sa Luke chapter 12 eh. Nung sabi po doon sa Luke chapter 12, sabi po niya, nangangarap siya, yung mga bagay na nakamtan niya, iniisip niya talagang sinasabi niya sa sarili niya na yun yung mag-e-extend ng kanyang buhay. Pero ano po nangyari? Sa pagpaplano niya ng kanyang buhay, ano pong sabi ng Diyos, kukunin ko na yung buhay. Ano pong nangyari? Yung mga bagay na nakamtan niya, naging useless. Bakit? Hindi naman kanya yung buhay, mga kapatid. Ganon din po sa atin. Hanggang lagi iba nagkakapsat na may pastor. Kagita kayo ng mga vitamina, bagamat mabalin siguro kakapsat, kung pwede mo. Kasi atay mo nga mabalin kakapsat nga, bay-bay ang hindi physical na bagita yung aramitin tayo na tanong, hantay kakapsat nga pinindit kita. Nga awan hindi vitamina, awan kakapsat na di maintenance tayo. Awan yung gagahin ang matay na umay ng mga maintenance haan. Kundi itikindang lang, itibiyag kakapsat Diyos. Amen ka din. Pupwede, ang aming dagitang abanang kakapsat, kasapulan tayo dagita. Tapay, kasapulan tayo concern mo, itipakita nyo. Numahantay nga tindin ka dagita. Hantay nga ipaay amin na oras kung panahon tayo nita kakapsat. Tani ka anuman. Handa nga mabaling nga may extend lang itibiyag dayta. Nudigit, wala nga tatay ang urukuray kasi anos, silang Diyos dayta minsan kanya. Dahil ako may timalita niya, hindi ko pananutan tayo kakabsat. Nga iti Diyos, no apay nga makagaraw ka, apay nga makaobra ka, iti Diyos tayo ka. No apay nga blooming tayo kakabsat, nabibintas tayo, iti Diyos tayo ka. Amen? No apay nga makarin tayo, makabangon tayo, tayo di pa nagturog kakabsat. Hindi pa nagturog, handa mo hindi kapigatan eh. Naging imas turo mo, tandama, ang kagaya ng nabigatan. Tayo ipan na katay kakabsat, sabi nga nila, ang buhay ay kamatayan ay unpredictable. May bagang unpredictable kakabsat. Hamo kakabsat na hamo, hindi mapasama. Kada hindi sumagalan nga daw. Iso nga niya di, kasapulan tayo, Diyos. Kasapulan tayo ka rin Diyos kakabsat. Takaya na may extend tayo, tabiyag tayo. Lumakit ayon tayo kakapsat iti Diyos. Sa punan tayo kakapsat iso na.
Tamo yung naawal iti Diyos iti biyag tayo. Uray kaamin kanya tayo. Pagulutan tayo amin na kaya tayo kakabsat. Pagbalik na tayo useless iti biyag. Isumarod ka sa pulang tayo iti Diyos kakabsat eh. Ta isunay iti mangmangtad kanya tayo iti angas. Isunay iti mangmangtad kanya tayo iti biyag. Tayo man nga oras kakabsat na alaon na kayo iti Apo. May assurance ka. Ada iti assurance iti salvation tayo apay. Kada iti Diyos kanya tayo. Kaysa kada iti agdaamin kada tayo nagulutan tayo amin na kaya tayo kakabsat. Wala naman tayong assurance sa ating kaligtasan. Useless pa rin ang buhay. Isumakinkuha na masarakan tayo iti biyag. Isumasapulan tayo kakabsat isuna. Kasi kung na yan, Roma chapter 14 verse 8, agbiag tayo man, matay tayo man, matay tayo ti Apo, biyag tayo ti Apo. Kung na din kakabsat sa Roma chapter 14, 8, agbaling na tayo, iti saysay na itibiyag tayo kakabsat, numatay kin agbiag tayo iti Diyos. Kasi kinkuha na kung na, masarakan tayo itibiyag. Ganto aping kasapulan tayo suna kakabsat, iti pangbiruan tayo kakabsat, mabaling na dahil pa iti mang pag-iksi ni biyag tayo kadali di banag na karami din tayo dinaldawan daw. Nung iti Diyos kakabsat, isapulan tayo, nung maasyan iti Diyos kanyari kakabsat, mabaling na ka din ni iti biyag. Nagkakarong kakabsat, lagi ginatang-taningan na niya. Sabi ng doktor, wala nang pag-asa yan, iuwi na yan, tawagin na si Father, tawagin na si Pastor. Pero bakit ina-extend pa rin yung buhay niya? Kagaya po nung kapatid ko, may talang po siya 3 months. Yung kapatid ko naman namatay na rin. Pero ang punto ko po rito, 3 months tinaningan ni Diyos kasi stage 4 cancer. Sabi ng doktor sa kanya, 3 months na lang siya, kukunin na siya ni Lord. Pero umabot po siya ng almost 2 years. Amen? Unpredictable po ang buhay kasi ang Diyos po ang may hawak niya. Kaya kung gusto po natin yung buhay po natin ang may saysay, hanapin po natin yung Diyos. Birukan tayo kakabsat iti Apo. Tani ka anuman, agbaling awan saysay na itibiyag, awan iti Diyos. Matay tayo man, agbiag tayo man, ngamukuha na tayo kukumang iti Apo. Tagaykuha na, masarakan itibiyag. Hindi may kadwa ako kapsat na biyag ni bagbagana nita. Spiritual na biyag. Abay nakasapulan tayo kakapsat iti Diyos. Iti spiritual tayo pa nagbiag. Isunod iti source iti biyag tayo. Sa spiritual po nating buhay, ang kailangan po niyan ay hindi po yung mga bagay na pinapangarap po natin yung kinikadaling ibanag na magungkutudan tayo. Kundi iti kasapulan na tayo ka Diyos. Kanya din pang-maintain na kakabsat ay nabiyag iti spiritual. Babaeng kakabsat iti saong iti Diyos. Amen? Kasi hantay nga makapatang iti Apo kakabsat by literal. Hantay nga kapatanan iti Diyos by literal. Iti pakipatang iti Diyos, babaeng ka iti sasauna. Amen kali? So tama po yung sinabi ni yung kapatid po natin, Sister Janet. Sabi po niya, gusto ko kasi Brad na yung mapalakas yung pagkakapatiran ba? Kasi iba lang daw po yung online. Tama naman po siya. Dahil ang nagpapalakas po ng buhay spiritual, yung salita po ng Diyos. Sabi po sa Matthew chapter 4 verse 4, ang pagkain po ng ating kaluluwa ay salita ng Diyos. Bawat salita na mutawid sa bibig ng Diyos, yan po yung pagkain ng ating kaluluwa. Amen? At niya pa'y nakapsat, dahil kasapulan iti karawa tayo, dahil danong na magbaga na tayo, naiyari iti danong. Dahil basic need, kakapsat iti tao ang muyo, pagkain king danong, secondary lang ang kakapsat, dahil iti pagdaanan Nung naatay iti danong, kaya iti pagkain mo, mabalik ka nga masurvive. Amen? Kanya ka iti pagkain, kendanong iti karawa tayo, dahil kasasaw iti Apo. Iso nakakapsat na di mang-maintain, dahil abject, dahil spiritual. Kitang kakapsat iti kunan na yung Salmo chapter 100,
chapter 1, what to following kakabsat. No, at dati nga nayarpat, itisipay titanong, yung mga ugat po natin nasa tabi po ng ilog, hindi po tayo malalanta. Sa spiritual mga kapatid, no, at dati yung itisipay titanong, at dati kakabsat ka na itisasaw ni Diyos, mamaintain dahil ibiyak dahil spiritual. Sumahantay ko mga kalpaligtaan kakabsat, nga pakanan itibukod tayo karawan. Joshua chapter 1 verse 8, ano pong sabi? Araw at gabi, bulayin mo. Ibaga nga bulayin, kanan, ipaulat mo kakabsat, basaran, aminisan. Bakit? Diyan po nagmumula yung kalakasan at buhay ng aming kaluluwa. Pero ang realidad kakabsat, dahil tinakasasakit na parte, mas minsan ipagpalit dahil salot at itilasag kaysa din salot at ikarawa. Amen po? Nasakit nga ipagagay ito kakablan mo dahil iti putno. Minsan may ikan iti parawan kay oras dahil salot at iti physical. Kapag kakablan iti CBMC, niya iti at ado kakabsan nga nakapila dahil sakit na iti physical. Amen? Ngum di pagpaagasan iti spiritual nga kakabsan, nga maipanggot di salon at iti karawa. Nagrigat pa nga maatendara, nagrigat pa nga pilaan. Punto ka di dito. Punto ka di dito kakabsan. Kaya ay sakripisyo kakabsan iti salon at iti karawa, ay salon at iti physical. Nung maipanggot na ipagpiksan iti karawa, nagkatago minsan iti rason kin alibay kayo. Punto ka di kakabsan. Brad, tayo Bible study ka masakit yung likod ko, Brad. Marami akong gagawin, Brad. Pero no, high blood ka, magkakapsot ka, itaway naman yung hospital, uri nakatapit tumapin, uri mabarbaraan, nakapsot, agur-uray ka. Ay natakakapsot, iti kwadya, iti kustisya. Walang kustisya doon. Kasi kaya natin magsakripisyo sa iti physical, iti kararawa kakabsat. Kung awisin na kayo, iti pagpigsan, iti kararawa. Nagrigat tayo, may minsan may yantan, iti saka tayo. Punto tayo iti kakabsat, kung saan? Punto kakabsat. Nasakit man nga ibaga, nung dahil iti realidad na bibiyag. Nung kaya tayo kakabsat nga, pamaintin na bibiyag iti spiritual, agbasa tayo. Agmeditar tayo kakabsat ka na iti sasawa ma. No, masulit tayo kakabsat na sunod iti Bible study. Agbasa ka lang ako. Amen? Kung saan nagdanag ka, nakadadumot, nagiging may video nung kakabsat, maumalang sampayan nga mambuyang. Amen? Kadadagin may video kakabsat na may upload tinggam. Tatamat nagiging reason of nga hanggang nga makapan, mabalik kakabsat. Nung dahil birbino pati alibay mo tatong nga makapan. Kurang nga ron. Nung ka dyan sa hospital, kurang malman, kurang mabisbis na ka, kurang kurkurok na dyan, mungitan ka kapsa, amur-uray ka na, takayat mo, kaagasan ka, iti physical. Nung nga panggap iti karawakan, bayan mo lang na itang agsaon, ang tagal naman niya magsalita. Amen? Punto ka kapsa? Yan po yung realidad sa ating buhay. Pero po, no kaya tayo magbiag, mamaintain na yung biag na spiritual. Maagasan tayo, 107:20 ni Psalm. Yan ko naman dito kakabsat. Umuyo kakabsat, kada kita marinig na tayo, i-share ko lang. Share ko lang. Hampat amin na kita marinig natin ito, physical nga sakit eh. Kumali tayo kakabsat. At naging psychological nga sakit. At naging spiritual nga sakit. Nga minsan kakabsat mo, kung psychological kasi yung sakit mo, spiritual yung sakit mo, apektado pa rin yung physical mo eh. Kung psychological kaya spiritual yung sakit mo, mas malala pa yan kaysa sa sakit mo sa physical. Kasi pag may tama yung spiritual mo, nangihina yung kaluluwa mo kakabsat. O ang gaganay kaya, nandulumo ka, amen? Nang lulupay-pay ka na walang rason. Bakit? Psychological and spiritual na may sakit ka. Kaya mo matumaran na ito kakabsat. Ure ba yung nakatado ka vitaminam? Ure ba yung mapangkangapila kakabsat? Ure ba yung mapangkagikalalainganan? Nga maagasan na ito. Kadagigbanag na tayo nga may panggap hindi physical. Hindi pa kaagasan na kakabsat na ito. Spiritual, hindi sakit mo kakabsat, iagas na ito.
sasawit Diyos. So mga nakatato tayo ni madamdaman tayo nga, ay nga tabi sakit na tayo ito eh. Mapangkamit pa niya kakawang man. Napangkalimat ng aming nga pagpaagasan at awan hindi may pagata nga sakit na. Hindi problema dito nakapsat nga physical nga sakit dahil mabalik spiritual and psychological nga sakit dahil. Pwede pagpakonsulta ang nakapsat. Ang doktor hindi physical, doktor hindi karanawa niya dahil nakapsat hindi Diyos. Numinsan kami, uray dumanda na rin kakapsat at sa hindi Diyos, may suti mangagas, mangtagbiag. Numinsan, kaya nadanggan hindi tao. Kung naman tayo ito eh. Nagrigan kakapsat nadanggan hindi tao dahil apay. Di ko nata, physical lang na di kasagin. Nung kinapuno na psychological and spiritual di na kasagin. Nung kahit mo kakapsat na biyak, extend na biyak mo, paagasan ka, danggan kayo na sa una. Tandita kakapsat na marig ng itibang araw. Hindi ka karawa kayo kakapsat. Ako na dyan di Matthew 11, 28 to 30. Di ba kung na dyan, always na ganti. Aming nga maragdag sila, masilig kayo kanya, umay kayo kanya. Kapag ginanalin kayo. Hindi ko na dyan, physical nga, panagina na. Kinadaltin yung may kalwa kanya. Alam yung isang malko at susulo kayo kanya. Kahit masarakan yung tuti, ina na, may papan, hindi. Karanawa yung duwa ka ba nagkita, kagasan ng isang Diyos kakapsat. Physical and spiritual. Dahil tayo kinapagdo na. Kaya misbisa pa yung hindi kakapsat ng pangagas hindi sa Diyos, ang kapay nga gumasto. Ang dangag ka lang. Ang mga gumasto kakapsat. Danggam lang, isa pusog lang kakapsat. Tanong ay ayaw ni Diyos kanya tayo. Babalik na natin data physical. Nunuhan naman natin kakapsat nga. Paglayin natin data physical kakapsat. At least, dati kararawang. At dati assurance, di pa na tayo salakan. Kung mga anong kakapsat nakasalsalunan ka, nakakakaragad ka, dati kararawang nakdoy isakit, magmatay, agluplo-pay-pay kakapsat. Anya di, sa rabinay tibyak tayo kakapsat. Awan. Sumakasakulan tayo kayo kakapsat ng Diyos, spiritual abiyag tayo. May kadua. Abi ang kasapulan tayo ni Diyos. In Him, we grow and bear fruit. Kaya kuha na kakapsat, makakapagbunga kayo, dumakil tayo. Hindi ba isang anamati kakapsat, kasapulan ka din na dumakil tayo ta? Kasapulan. Halang nga dumakil, o di kayo abunga pa yun. Tayo kung na kakapsat in the Bible, hindi may isang amulang na hanga dumakil, kaya hanga bunga, nakasagana na di pang putin. Matthew chapter 3, nung nagkamali kakapsat din, Lucas chapter 13, sabi po dyan, ang kahoy o punong kahoy na hindi lumalaki at namumunga, nakasagana na iwasan yung palakol. Kasi, hindi may isang anamating na hanga lumago spiritual, kaya hanga makapagbunga spiritual, kakabsat, useless. Kaya dati kinapununa. Kanya di pagpaga nakatindi nakakabsat na dumakkel kayo, agbunga kayo. Kaya dati progreso spiritual. May progreso po tayo sa spiritual. Ma-maintain kakabsat, ibig sa kayo. Makapagbunga tayo, hindi baga nakadidita ka bunga kakapsat, dagiti behavioral tayo kakapsat. Kung katay na nga panagpadakkel, kin panagbunga, spiritual, kanya itikin trabaho tayo ta. Diyos. Nung apin nasa punong tayo Diyos kakapsat, isuna lang hindi mabaling namang padakkel ka tayo, mampabunga kanya tayo, tanubok-bukod tayo lang kakapsat na desisyonan. Pag desisyon tayo kakapsat na lumago spiritual, pagbunga spiritual, failure tayo. Jeremias chapter 10 verse 23 hanggang kakapsat na basahin. Una na dita, hindi tao hanggang makapagbunga nga iso. John 15 kakapsat 1 to 5. Nung basahan tayo kakapsat tayo tamang chapter. No awan ni Diyos magtulong kayo magpabunga kanya tayo. Useless tayo kakapsat hantay nga mabaling yung makapagbunga. Katanya nga nila tayo bunga ngayon magbaga na dita kakapsat. Una na di Matthew chapter 7. By their fruits you will know them. Niya naging bunga kakapsat, naging kababalik hindi tao kakapsat, kababalik hindi may isa na namati. Nga dapat kakapsat, dahil tayo hindi, at dahil hindi pang progress one na. Tanong agtal-talinag kakapsat nga baby, agtal-talinag kakapsat nga, dahil tatah nga dumakdagol, baling nga banso.
Kung natin niya, maputod, maparot. Kasi hindi kahit hindi Diyos kakapsat kanya tayo, dati pag-level up at pag-progress man tayo. Kakapsat kahit ko lang ay klaro. Kadagit yung kakapsat tayo nga bagbaro. Hanggang kayo sige na kabirukan na tayo ni Diyos. Haan. At ay proseso na tayo nakakapsat. Ngayon hindi kahit ko lang ay punto kakapsat. Kada tayo na naman tinagiging nababayagan. Hanggang dapat agtalin na kakapsat na walang progreso di spiritual mo. Nakabayabayagan. Iti behavioral mo pala. Kasta baby iti kababalik kakapsat minsan hindi namati. Dahil iti bibirukan iti Diyos. Hantay nga mabalang kakapsat na makapagpunga, makapagprogreso, iti spiritual, no awan iti tulong iti Diyos, iti biyan iti kong galway sa kanya tayo. Kasampulan tayo ka iti Diyos. Kasampulan tayo. Tanawan iti Diyos kakapsat tayo mabalang ang bunga. Kanya ka din naging paraan iti Diyos na magpabunga kanya tayo. Jeremias, John chapter 15 kakapsat, no basahin tayo iti verse 3 sa agay. Basahin tayo man lang kakapsat, wait lang. John 15 verse 2, una natin ta. Iso amin na santak ko nga di agbunga ikadan ng tungkit dagiti sanga agbunga talusan ng tutap ng mangtad ko nga di agbunga bunga. Paraspasan na tayo minsan ni Diyos tapos nagbunga tayo. Spiritual proning ba rin nga kapsa dagiti ikadan dagiti sanga proning, spiritual proning iti Diyos. Tapos nagbunga tayo. Kati spiritual proning ka kapsa na nasakit ka di, nalagaan ka di. Kasi minsan hindi tao kakapsat ng apay hanga makapagpunga, nakatutod lagi isangan kakapsat na nagsangasangan. Amen? So minsan kakapsat paraspasan na kayo Diyos. Kaya minsan merong bagyo, manulugi ka, pinapahintulot yung Diyos yung kalugihan mo. Amen? Yung sakit, yung problema, para po yun yan yung paraan ng Diyos para matanggal yung mga bagay na nakapalupot po sa atin na hindi nakapagbubunga. Nasakit kakapsat iti maparaspasan. Iba ay nakakapsat palubos na iti crisis. Dagiti disappointment, discouragement kakapsat. Dagita problema, dagita sakit. No apin ay palubos na dagita tatong dumakal ka. Nasakit man kakapsat ng ada iti progreso iti spiritual makapagbunga tayo. Amen? Dito iti paraan iti Diyos Iso nga kanya tayo, nakabi kasapulan tayo di Diyos. Iso nga iti magpabunga kanya tayo. Iso nga di aramidin tayo at sapulan tayo iso nga. Aramidin tayo dagiti makayalayo kay Kuana. Ecclesiastes chapter 2, 26. Sabi po dyan sa Ecclesiastes 2:26. Basta ka kapsa iti kumana. Dati tao nga makalayo kay Kuana, ikan iti Diyos tisirin. Ken panakaam mo, ken itirag ko, ngayon ti managbasol, iso ikan ako ti panagbandog, tanon agturong ken gabswel na, tanon ipaay na kumati makalayo iti Diyos, tanon kinabaring-baring ken may sa panagagawa iti amin. Iti makalayo kano iti Diyos kakabsat ipaayan natin sirin ken panakaam mo. Kaya ti purpose kakabsat ito sirin ken panakaam mo may paay iti Diyos. Tanon maawatan dagiti panag at arami din iti sa Diyos ken ka. Kasi maawatan iti sa Diyos kanyang kakabsat, makanggag ka din nasa kini, inyapot din dahil tangan ang gag, tumirtira. Amen? Nung tukunan natin, nung maayayo tayo Diyos, kung nakakalugod tayo sa Kanya, bibigyan niya tayo ng knowledge and wisdom. Anong purpose? Para maunawaan po natin yung kalooban po ng Diyos. Kaya kanya tukunan na pa hindi kakapsat, bibigyan tayo ng rago, kagalakan, joy. Yan yung purpose nila joy ngayon pa yung Diyos Kanya tayo kakapsat. Tapos maawalan tayo na yung proseso, mapangipayat, pangipagnahan ng Diyos Kanya tayo kakapsat. Amen? Kasi naman iti Diyos, iti kalong, iti pusong kakapsat, ngayon iti Diyos, hamo kaya lang iti proseso marami din na Kanya tayo. Kaya kung sumarap po na kakapsat, nung kasapunan tayo Diyos, nung kasapunan tayo dapat isuna, nung maayayo tayo Diyos, voluntarin Diyos, ipahay na tayo nga, rang iti puso tayo. Kaya nung maayayo ni Diyos kakapsat, narakan lang kanyang dagiti proseso na apay, mahawatang gamin no ka, nga tayo nga banag kakapsat na karamidan ng pagimbagan iti kararo. Kung hantay nga maayayo ni Diyos kakapsat, buka naman, hantay yung kakapsat ng magulutan. Dali panagtakdal iti spiritual, kaya panagbunga iti
spiritual. Kakabsat kanya tayo aming rumbag nga danunan tayo di parang tatulungin parang kuma. Nung tatlong mga aramid tayo data, kasapulan tayo kakabsat Diyos. Kailangan natin ng Diyos dahil siya po ang hilig natin kailangan. May katlo. Di may katlo tayo kakabsat. Nung apay kasapulan tayo ni Diyos, in Him, we find satisfaction. Kinkuha na masaraan tayo kakabsat, hindi kakompletuhan. Masusumpungan po natin sa Kanya yung kakompletuhan ng buhay. Amen? Yung bagang kakabsat na satisfaction, awan biro ko man, wala ka nang hahanapin kompleto. Nandyan na yung kapayapaan, nandyan na yung seguridad, nandyan na yung kasiyahan, kompleto. Masarakan tayo tayo kakabsat, Diyos. Taginapot na kakabsat sa buhay ng tao, hinahanap po niya yung satisfaction. Naghahanap po siya ng kapayapaan, yung kabuuan ng buhay, hinahanap po ng tao. Kahit kung kakabsat na ipakita natin yung illustration. Nga dahil minsan kakabsat lagi, at aramitin ini tao kakabsat na pangbilog lagi satisfaction. Muna, kayamanan. Iti may katwa, libangan. May katlo, bagkagakin, relationship, panagsagot iti may isang relasyon. Di ba mapansin tayo? Hindi tao kita, ang tao ngayon, yung bagay na ginagawa niya, yung hinahanap niya, yung kayamanan, nagpapaunahan yung mama ng tao. Nag-uunahan umakyat sa tuktok. Dahil inaakala ng tao, kapag nasa tuktok ka na, may kapayapaan ka na, may satisfaction ka na. O pwede sa physical lang. Amen? Ang nangyayari nga ngayon mga kapatid, parang laro yung pangbunuot, lagi parang bunuot ay panagpabak lang eh. Nga minsan, hindi na naiisip yung tao na kahit may masaktan ka, kahit may maapakan ka. Amen? Kahit may babbaban, tatlo ng magunutan na umuna ka din ituktok. Kasi nature hindi tao tayo men lagi. Tayo di pagaro ta kakabsat mo na darong mo lagi umto lagi pinakatuktok. Dahil diyan kakabsat na kompletuhan iti biyag. Kas lang ron nagbalik ay ayan mo lang, kuya na diyan ayan kakabsat. Yung larong paunahan umakyat sa isang puno. Nasa tuktok meron premyo doon. Di ba kahit nag-aapakan sila, kahit nagsisipakan sila, kahit nagtutulakan sila, wala silang pakialaman sa isa't isa. Ganun yung nangyayari sa buhay spiritual. Amen? Naguunahan ang tao na umakyat, kunin yung premyo dahil inaakala nila ang satisfaction ay nasa tuktok. Pero kahit marating mo yung tuktok mga kapatid, kulang pa rin ang buhay kung walang Diyos. Yung kinanta natin kanina, kulang pa rin ang ating buhay kung walang gabay ang Diyos. Na po ba tayo ng kwento, nagte-testimony na lahat na meron kami, nakakain namin yung gusto namin kain, napupuntahan namin yung gusto namin puntahan. Pero pagdating sa bahay, nakauwi na sila, gano'n at gano'n, may hukang pa rin sa puso. May kakulangan pa rin sa puso. Sino po yung kakulangan? Na kahit meron ka na yan, kahit lahat na meron ka, kung walang Diyos, yan yung hungkap umisingpis sa ating puso. Kinantay ka sa shape na. Nung ilapat na yan yung puso kakapsat, nangyari tayo ka na yung puso. Kung patikol ka din kakapsat, fit ka din haan. May hungkap, may espasyo, bakit hindi yan yung kabuuan natin. Amen? Meron mga mayayaman, umiiyak, kahit nasaan niya ang lahat. Pero umiiyak pa rin sila. Nagpo-problema pa rin sila. Bakit? Hindi yun yung satisfaction ng buhay. Hindi po yan yung kayamanan. Bakit? Meron mga, wala namang pera, wala namang kayamanan. Bakit nasisiyahan sila? Amen? Kami nakalagagsak na. Kahit wala silang makain na. Masaya pa rin sila. Bakit? May kumpletuhan sila. Yun yung hindi nalalaman ng
Ay, ganito. Ang iba, mga kapatid, yung libangan. Mabalin na kakapsat games, mabalin na kakapsat panagpasya, panangipay kakapsat ay kita kung malimuliwa tayo. Hindi hangarakas, hindi po bawal. Pero kapag nagawa mo na po yan, narami tayo, oo, kapag nasatisfy yung ating physical, pero pag uwi po natin, na mararamdaman na naman po natin yung pagod. Amen? At yung pagod, maramdaman tumanin kakapsat nga, at talagang kurang. Abay, ang gawin din tilibangan, di pakasarakan na satisfaction. Babalik kakapsat kapag ginanangan. Hindi apag kanito lang ng mga dahil permanent. Daduma barkada. Kaya marami din minsan kakapsat, daduma sa kulo na di barkada. Nung invest kakapsat, nga magunutan na di satisfaction na binibirungon dahil di barkada na. Minsan, mas grumabi ka pa kaysa ka na di mabarkada na eh. No, hindi hanggang bispisyo na kibarkada ka, bispisyo ka. Amen? Kasi hinahanap yung gusto mong satisfaction sa mga barkada mo. Nung wala kang bisyo. Nung nakibarkada ka, nung na-improvensya ka na ng bisyo. Noon hindi ka nagsusugal, ngayon nagsusugal ka na. Dahil sa impluensya ng barkada. Hindi ko po sinasabing bawal makipagbarkada, pero piliin po natin yung pinakapagbabarkada natin. Kasi sabi po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33, hindi pa nakikatwa kakapsat kadagdidakas, panakipuyo didakas, pabalik ka nga influensyahan. Dahil tayo hindi pinapuno na kakapsat kanya tayo. Dahil tayo hindi realidad. Amen? Kinitimay sa kakapsat, hindi pa nakirelasyon. Panagsirin, kitimay sa relasyon. Kadagit di kabataan na kaduwag na nakakapsat. Ang relasyon iti mang kompleto iti biyan. May pagbaga tayo, makiasawa na kunta, baka na kay kuwa na di birbiro ka. Makinobyo na kunta, baka na kay kuwa na di satisfaction ko. Imbes ka kapsat na masolusyonan ka, imbes na mabiro ka may satisfaction mo, ang doble. At doble ka nga, imbes nga satisfaction, consumption iti. Amen. Amen? Bakit? At istorya di kas nakakapsan. Di sa tabuntungan. Ay, di sa tabuntungan. Una na, dahil yung babae ko, isunan iti kas na ng agini trabaho iti magulang, isunan iti nakaipabaklayan na. Tatang siyempre marigatan, tagbabasa, makiisulsweldo, at nakakapsa, siyempre iti ko, panagkira, baka nasawa na lang, baka dito kumasarakan iti satisfaction. Iti asawa. May imbes kakapsa, nga masolusyonan, dali bilbilo kong na satisfaction, nagkonsumisyon lang araw tapay, nagdoble-doble, nag-isilir lang. So nga, katatay kakapsat ng kabataan, nung kaya tayo nga magurutan di satisfaction, ang tayo nga birukon, hindi ni Christina, o ni Christopher. Kini Cristo dapat, kapay. So naitipot nung satisfaction, hindi yan. Amen ka din. Kung nagpay sumabalik, kung unang abulan, nagsuisin ka pa lang, kasi dati mabalitaan na yung kasta kakapsat. Nakilipin lang araw, tagaputa, marigata na yun. Kumidi, nasikugan, tinalawan lang araw dahil naasawa na. Kaya tinalawan na, naburi-buran, di pamunod na, pagamuan, nagbagkal. Kung hindi satisfaction ng kakapsat. Natay. Kasi, ito satisfaction, ibigyan. Ito Diyos. Kanyo ka sa naging puso. Kadagita ka siya, ngayon pakita ka niya tayo. Mga compatible kadagitay kinatao tayo. Kaya di compatible kita kakapsat. Pangsarakan tayo, kasisip tayo. Hindi apo. Hindi satisfaction, hindi biyag kakapsat. Hindi Diyos. So ano tayo Diyos, hindi biyag tayo. Nakapin ang kasakulan tayo Diyos.
The completeness of life is God. Life without God is incomplete. Kaya tatandaan natin kahapon. Completeness of God. Completeness of life is God. So kasapunan tayo Diyos, itigyan tayo. Kasi pwede tinaramid ni Apostol Ari na Solomon. Kuya kapsa tinaramid ni Ari na Solomon, binirong na din pagkasatisfyan na. Ano ngayon pagitan hindi matana kung na eh. Kumamoy di konklusyon na. Kinabarang-barang hindi aming inaramid na. Bakit? Useless ang buhay. Kung hindi mo hamo ang masarapan ng Diyos. So ngayon di conclusion na kakabsat ni Hari na Solomon, Ecclesiastes 12 verse 13 na matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Yan di punto na dito kakabsat. Hindi ka kumplituhan mo ibiyag na di pa nangaramit mo. Hindi kaya ng Diyos. Kasi kung amin nga ba nagkakita kakabsat, sinabol tayo. Ang natay di mang kompleto yung ibiyag. Uri at amin kanya mo. Magsangsangit kang tulad ta. Taabay. Hindi ka kompletuhan yung ibiyag kakabsat. Diyos. 10:29. Oras tayo. May kaupat kakabsat. Doon ka sa punan tayo ni Diyos. In Him we are secure. Kita, Salmo 121 kakabsat ko na nita, kahit ko lang nabasahin kanya tayo. Hindi kumuno na lang. Itangad kong ito, iti matak ka lagi bantay sa dino, ti paggapuan iti tulong ko. Itulong ko agapo kay Jehova, anang aramid ti langit ken ti daga. Dinantulong ka may kaglistisakam, dahil tagaywan ken ka, dinto agradab. Bahala tayo itong kakabsat niyang mangbasa. No, at dati kakabsat ni Diyos, makapit ka sa pulan tayo ni Diyos, inilubong. Unsecure tayo. At dati inilubong kakabsat, unsafety place. Amen? Kung tawanan ni Diyos kanyang kakabsat, nakapigpigat itibiyag. So, ano kapag kakabsat, dahil dati kwarta na, amuyo, karami na gumatang natin CCTV. Nag-aarapila sila nag-hire sila ng mga bodyguard. Gumagawa sila ng mga gate na malalaki. Bakit? Para ma-secure yung kanilang pamamahay. Amen? Pero kung one petas na kakabsat, hindi lupong nataan safety place. Kasi ang tatagin mga bodyguard, imbes na magbantay, bantay sa bakay pa lang. Amen? Inside job pa na yung gagawin sa pinagtatrabuhan. Amen? Ano ba yung mga bumibili ng CCTV? Ang CCTV, walang gana yan pag-brand out. Amen? So, it is secured na biyag kakabsat yan, dapat hindi iman niya. Kaya dati kinapod mo nakakabsat kanina tayo. Takunan nita, iti karakter iti Diyos. Salmo 121, hangag redep iti Apo, hanggat maturo, hindi po natutulog ang Diyos. Iniingatan niya po yung nasa kanyang kami. Spiritual and physical. Abi, di pag-amo tayo kakabsat, iti physical. An-anagan mo lang iti Diyos kanya tayo ito. Tayo di ka tayo di mga generasyon kakabsat. Ure tayo kita makmakan tayo. Ure tayo kita makmakan tayo kakabsat, naka-unsafety tayo ito. Kaya dapat pag kumakain tayo, kahit sabihin mo yung gulay, dapat manalangin ka. Bakit? Yung pananalangin mo dyan, inuhugasan dyan, binibless yung pagkain mo. Amen? So, ang tayo kalkalitan, mag-pray ka kapsa. Tayo ni Diyos lang po, iti, mabaling nga magdalos dito, kung sabi ko na natin Bible, linilinis ng Diyos kapag nanalangin yung pagkain. Inyapay kakabsat kadalita mapagpalitaan kayo. Patay bad news, patay, disgrasya. Kung pwede ka din nga mangyari kanyapay dito, kung pwede, kung wala tayo sa kami ng Diyos. Inuman pa yung kakabsat, kadalagin minsan madisgrasya tayo. Kada minsan kakabsat, may palubos na, nagkamali tayo, nadisgrasya tayo. At least sa datay pa na mabiyag. Dapat lang at aramin din Diyos kanya tayo ng pagkakataon. Isa-secure na tayo parang kakabsat iti Apo. Kaya na kakabsat physically. Maunadang iti tunggal mo isang anamati. Dahil kakabsat iti kinapumunan. Naguna na dito kakabsat sa antong agreeder. Isunan to kakabsat.
iti seguridad tayo. Oray pa bagate kawan security guard tayo, kawan iti CCTV tayo. No iti Diyos, iti mang secure kanya tayo. Kawan kakapsat iti. Kaban namang tangan tayo. Kung nanangarap kakapsat dyan tayo, kada kita, da iti iman iti Diyos, kawan iti mabalin ng mga karapso. So nga nakakatakot po yung mahulog tayo sa kamay ng Diyos. Hebrew chapter 31. Bakit? Kung nahulog ka sa kamay ng Diyos, wala nang protection dyan. So ngayon yung sikapin po natin na huwag tayong mahiwalay sa kamay po ng Diyos. Dahil sa kamay po ng Diyos, nandyan po yung security. At panglima, last, without God, our decision and plan will be in vain. Kadagiti plano tayo, kadagiti decision tayo, agbalin na failure, noowan iti Diyos. Madami po ba tayong mga plano sa buhay? Lahat po ng plano natin sa buhay, gusto natin marating eh. Gusto natin makuha. Pero kung yung plano po natin ay hindi plano ng Diyos, hindi po yan mangyayari po sa atin. So nga dapat, mapi ka sa pulang tayo Diyos, dahil ang plano itibiyak. Plano tayo kakapsat. Mabalik ay may patungkol nila, no handa kakapsat ititulong ng Diyos. Kung nanangarap yan di Bible, reading tayo. Muna ako naman. Ito, patak, no hangay ni Jehovah, iti mangibangon, iti balay, bandok, iti mangbangon, kung nananakakapsat. Yan yung ba, meaning na kalita na mangbangon. Dahil ang plano. Dahil ang decision tayo tinaldawan daw. No hangay, iti Diyos, iti mangipatungkol, dahil ang plano tayo kakapsat. Useless, dahil ang plan tayo. Kung natin nga tayo yung nagpaplano, pero ang Diyos, iti mangibanag. Pero sabi naman ng tao, sabi nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, sabi nila. Pero wrong kakapsat. Hindi ko naman, kahit gawa tayo ng gawa, kung hindi yan yung plano ng Diyos sa ating buhay, useless pa rin ang buhay. Useless pa rin yung plano natin. Amen? Tayo di plano iti Diyos, hangamang dangran kanya tayo kakapsat, hangamang dadawal kanya tayo. Iti plano iti Diyos, at ati kaayusan. Yung minsan kakapsat, iti araramin iti tao, ipilit na nga, gunudan na di plano na. Tapos ito, magunod na di plano na kuna na, baglangan ng Lord, nagunudan tayo nga plano. Salamat Lord, narating ko itong plano to. Tapos pagtatanungin naman siya, sabihin, bigay ng Lord yan, bigay ng plano ng Diyos sa akin yan. Pero ang katotohanan yan, nung kinukuha mo yung, nung gusto mong kunin yung plano mo sa buhay, wala ka nang time sa Panginoon. Amen? Hindi ka na nakakapagbasa ng kanyang salita. Ito sasabihin natin na plano ng Diyos sa atin yan, contradict. Abay, iti Diyos kakapsat hanay palubos na di kakaratan na dadaklin na daytang spiritual tayo kakapsat. Tayo iti Diyos kakapsat lumangkot hanga pakadadaanan tayo. Tako na lang kakapsat, sinong ama kapag humihingi ang kanyang anak ng tinapay, ibibigyan niya ng bato. Amen? Iti Diyos hangamangkot kakapsat ipakadangran tayo. Minsan gaputa, ipilit tayo, magunudan tayo, plano tayo, kaya tayo nga maragpat tayo, plano tayo, magunudan tayo. At itong tawagan tayo kakapsat nga God's will and God's permission. In permit lang ng Diyos tayo kakapsat na nasukil tayo. Yung hantay nga ibang baga kakapsat nga nagkaputay tayo Diyos. Apay kakapsat, pinanggut tayo nga inaramid. Iti plano yung Diyos kanya tayo kakapsat. Hanga tayo awan, hindi tayo kanya na. Kung sinasabi natin na plano sa akin ng Diyos ko, tas yung spiritual status mo, hindi ka nakakatin, hindi ka nakapagbabasa ng Bible, plano na tayo ni Diyos tayo. Huwag po natin sabihin yun. Tas yung mga blessing na nakukuha po natin, ang blessing po ay kusang dumarating. Pero pag sabihin po natin na inaramid tayo yung part tayo, nagbandog tayo kakapsat, hindi po dapat tawagin na blessing niya.
Dahil pinagpano kami. Roma chapter 4 kakabsat, basahin tayo. May panaglag dito yung kakabsat, na dahil nga pinagpanuhan tayo, rugtong lang abunudan, tanagpanog tayo. Iti blessing kakabsat, kusang dumarating. Roma chapter 4. Ngayon iti mangmanggad, ang trabaho. Saan nga maibilang kenkuha ng aparabo, iti tangdan na. So hindi may sa kakabsat nagtrabaho, ang mga ipagpaga, blessing sa akin ng Panginoon to hindi. Dahil ang blessing ng Panginoon kakabsat, kusang dumarating sa atin. Amen? Anong pong sabi yan? Hindi mangmanggad saan nga maibilang kenkuha ng aparabo, iti tangdan na mudigit, maipagod. Better kakabsat. So hante nga, ibagbaga, blessing ni Diyos kayo ito. Nagbanong lang dito ito. Tenikan ng Diyos, mga kakabsat. Rugbog lang magutudan tayo dito. Tagtrap-trapang. Matangdanan tayo ng matangdanan. So mga kakabsat, itipuntok dito dagita plano tayo, iyaslit tayo kumain Diyos. Lahat ng plano natin, in vain, abay, kakabsat. Lawan tayo panangidalan ni Diyos. Katay nakaplano tayo, useless kakabsat mo ba ni Diyos, katay nakaplano tayo. So dapat, lahat pag nagpaplano tayo, open tayo eh. Open tayo katay mabaling nga may responsibility sa kanya tayo. No, kung nagpaplano tayo ganito, kung hindi yan anak, hindi. Kaya kung bakit ginagawa ng Panginoon yan, baka may the best na plano siya kaysa sa atin. Kasi ang naiisip lang naman natin mga kapatid kung tayo yung nagpaplano. Nakikita lang natin yung nasa harapan natin. Pero yung future, mga kapatid, hindi natin nakikita. Pero yung Diyos, no apay kasapunan tayo ti Diyos, isunay ti makakita, iti agdama, nga biyag iti mapasungan nga biyag. Jeremias 29:11. Model day kakabsat na verse. Ini pananutan iti Diyos kanya tayo, naging mauting na pagtungparan, yung ending ng ating buhay. Ano po yan? Yung ating pong buhay spiritual. Yan po yung iniisip ng ating Diyos. So mga tayo, no kaya tayo kakabsat na may patungpan iti plano tayo, pumasilip tayo ng Diyos. Kakunan na dita, aramitan tayo man amin, pilitan tayo man amin na guludin kakabsat. No iti Diyos, ano nga plano tayo useless tayo ng plano. Mag-isang pang kapay. Kakunan na kakabsat yung binasa tayo ni Bible reading tayo, iti mangbangon, iti balay, nga hangan ni Jehovah, panbandog na lang. Kahit ko lang kakabsat nga basawan iti mabuti. Salmo 127. No saan nga ni Jehovah iti mangbahon iti balay ang banbandog ka. So nga dapat kung open tayo katagi mabalin nga arami din iti Diyos tibiyag tayo. Isunay iti pangikamangan tayo. 1 Peter chapter 5 verse 7. Itaklin nyo kenkuha na aming nga pakatanagan din pakadagsinan nyo. Tamo na nga ang nadangday ka. Yung mga plano po natin, ilapit po natin sa Diyos. Siya po yung mga nadatay so nakakapsat di mang-keep data nakakapsat na yes as dagdagan ko. No saan nga ni Jehovah iti mangbangon iti balay agbanbanog da abaring-baring. Dagiti mangbangon no saan nga ni Jehovah iti mga iwan iti ili iti agbantay agpuyat nga banbanog na lain. Banbanog mo iti agriing iti masapa. Iti uuminin na iti malagaw iti punto na tayo iti kakapsat. Dahil grabe ka nga agbiro para iti sarili. Nasapa ka agriing. Naglado ka matulog, o overtime ka. Yung kuna na, no dayday, karami ng kakabsat mo ang ni Jehovah, iti kiplano dayta, banbanlog mo lang. Useless kakabsat dayta. Bakit? Kuna na dayta kakabsat, useless. Iti decision kiplano tayo ni Diyos, ang ako matuwa. Kitain nyo, dagiti ang nag-isulti pagtawin ni Jehovah, kitibungan iti ang isulti panaka bundog. Kakabsat kaya tayo din naman itong patumpal dagiti aming ang plano tayo tibiyag. Dapat open tayo. Open tayo sa mga bagay na plano ng Diyos sa ating buhay. Dahil mas magaling po ang Diyos, nakikita niya yung hinaharap. Yung future po natin nakikita ng Diyos. Hindi po natin niya nakikita. Kaya kung bakit natin kailangan ng Diyos, siya po yung nakakikita. Nung may isang magkalita, ako makita eh. Gamit ni Diyos, kapag isang kalamputan na kalatay mo, nagsakit itinakot tayo, nyamat tayo, apo, nakasagsagis ka, matita lang kayo, itanda yung pang pangarapo mo.
Kami ng karamihan ng Diyos, dito kakapsat ka niya tayo, makita na gawin na yung mga pinapagtampalan, tigyan ito kami sa kanya. Tandaan tayo kakapsat na last verse tayo. Isaiah chapter 40. Last lang ang kakapsat dito. Sabay na nangawatan tayo namin. Isaiah chapter 40, verse 28. Di kaya ng mon, di kaya ng nag. Di agnanay nga Diyos ni Jehovah, tinamarso ka dagiti punkto tinaga, saan to nga kumapoy, ket dito mo panon. Awan iti mang sugimat, iti panakayawan na, isumawang mabigsa ka dagiti nakapoy, iti dayjay, awan iti kabalan na, isu iti mang pawadwa din natin bigsa, uray pa dagiti ubing. Kumapoy danto, mapanlog danto, ken dagiti ang tutubo, patuang danto, matalipuspos. Ngayon kadagiti ang panuray kay Jehovah, pabaruan danto ti pigsada, ang pangato danto, kasi kakasta agila, ang taray danto, ken di da mapanlog, magdanan to, ken di da magkapoy. Dahil takakapsat, iti Diyos tayo. Kung apay nga kasapunan tayo iti Diyos, may sapay, mamintin na gipigsat ka man tayo. Kung ang Apostol Pablo, kabali ng aming abanbanag, kaputi mga mapigsa kanya. Tayo nakakapsat, tinagin na tayo. Kasapulan tayo na kasapulan, iti Diyos, iti Diyos tayo. Amen? Nawalan tayo na nakakapsat. Pray to God. Kung tayo mga Diyos, agyawan tayo ng putin ka, iti kinaimbang mo ako. Tumalpay ako, kurang o narinig niya ako na pinapalawag ng mas nalalang Espiritu Santo man mga ipakawag ka naman. Lord, agyaman kami kin katang ipalpalagin mo kata kami na nakapagpadagayan kada kami kin ka. Nakapagpadag ako kata kami isalinong itiinan. Mumi ako nga nakapigbigan ni Bibian mi. Nakatagod ibanag nga mabaling na pakalaman. Nung da kami gaya kanya mo. Lord, da kami na safety. Katilaw-dawan ko kadikin kaapong ipaamiris mo pa'y kada kami nga nununag dahil ito nga subject ni. Ito kaping nga kasapunan na ka. Ta personal may apong amo. Personal may apong maawat. Daging ibanag na ramidong itibiyag ni. Sumaka dahil ito nga bugdaway apong ipalubos mo kati Lord. Nga makaasibig kami. Itito kami. Lord, salamat po sa mga subject po na ito na kulang man ang aming pong pagkaunawa, pero mas magaling yung Espiritu Santo. Sana po, Panginoon, palawakin mo pa yung aming pong dedikasyon sa pagsunod po sa iyong kalooban. Minsan po, Panginoon, mas nauuna po namin hanapin yung mga bagay na pangalawa lang po sa buhay namin. Patawad po. Sorry, Panginoon, sa mga ginagawa po namin araw-araw na labag po sa ibang araw. Napaka-selfish po namin. Minsan, hinahanap namin yung binibigay mo lang, pero ikaw na Diyos, ang nagkukonsult sa aming buhay, minsan hindi ka namin mahanap. Hindi ka namin ma-priority, Panginoon. Patawarin mo po kami. Mas mahalaga pa minsan sa amin yung aming kalagayan physical kaysa sa iniingatan mong kaluluwa po namin. Pero patawad. At hinihiling po namin, Panginoon, na bawat nakarinig na ibang mga salita, mas lalo po kami palapitin sa iyo. Makalapit po kami, Panginoon, para pumaranasan po namin yung kapahingahan ng aming kaluluwa. Minsan nahihirapan din po kami bilang sumusunod po sa iyong kalooban. Kaya minsan, hinahanap namin yung satisfaction sa mundo. Kasi minsan napapagod din po kami. Pero hinihiling po namin, Panginoon, yung kapatawaran yun at yung habang po na kami po'y makalapit sa iyong harapan. Na yung mga bagay po, Panginoon, na hindi po namin nagawa, magawa po namin sa pamamagitan po ng iyong kalooban. Tulungan mo po kami, Panginoon,
Palakasin po ang aming pong kalooban upang masunod po namin at makalapit po kami ng nararapat sa iyo pong banal na trono. Apo, kadagiti na kaya't nakakapsat na nagdingag, bendisyon ng mga pilan. Sikat Apo, iti mamusar kadagiti makakapsat. Kadagiti pamilyada, mamaisira naman Apo, iti kinapatid, iti anda kami ka. No kami kasapulan da ka Diyos. Tandaman amin kada kami, kabututan naman amin Apo kada kami, no awan ka kada kami. Biyaan natin Panginoon. So ang ganyaman kami, isamanta na kapagsisi namin, sa luwatan na kami, idalan na kami. Katong makapagtutuloy kami nito ng maraming Apo tayo pagkaya. Pagkati Apo itawag mo, italong itong ka, panganay pakaasing itinalan na Jesus.